Isinuwalat naman ng Agriculture Department ang nadiskubre ghost projects ng farm-to-market roads. Yan ay kasabay ng kanilang pagdalo sa House Plenary Deliberations kahapon. Si Earl Tobias, una sa balita. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may 3 ghost projects na farm-to-market roads na nadiskubre sa Mindanao. Sinabi ito ni Secretary Laurel sa isang panayam sa pagdalo niya sa plenary debates para sa DA budget, kung saan sinabi ng kalihim na bagamat hindi maituturing na large scale ang mga nadiskubring ghost projects, may sapat anya na dahilan para maimbestigahan ito. Kung kaya't iginiit ng kalihim na ire-report sa Pangulo ang mga pinaghinalaang ghost projects na kinabibilangan ng 2 ghost farm-to-market roads sa Davao Occidental at isa pang farm-to-market road sa Zamboanga del Norte. Yun na nga ang problema kasi bumagsak na naman ang presyo ng palay. Balita namin last week ay bumagsak na to 8 pesos. At ngayon ng umaga, mayroon pa kami naririnig na 6 pesos. So it is quite alarming. Samantala, inanunsyo rin ni Secretary Laurel ang posibleng pagpapalawig ng umiiral na import ban sa bigas hanggang katapusan ng taon. Matatanda ang unang nagdesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng 60-day suspension sa rice imports simula Setyembre 1 para maprotektahan ang kita ng mga magsasaka sa inaasahang panahon ng pag-aani. Pero sa kamakailang pakikipagpulong ng Secretary Laurel kay Pangulong Marcos Jr., isang executive order na anyang pinaplanong maibaba, lalo't sumasabay pa ang sama ng panahon sa pagpapataas ng presyo ng palay. Ni Secretary Ralph at ni Secretary Go, of course with the President's directive na i-review na kung ano ba talaga. So we're running the numbers. They're running the numbers now from 20%, 25% or 35%. And hopefully we can make a decision before the closure of the ban. Kaya para maagapan ang sitwasyon, sinabi rin ni Laurel na itinutulak nila ang posibleng pagpapataas ulit ng taripa sa mga inaangkat na bigas pagkatapos yan ang umiiral na import ban. Bukod dyan, naidulog na rin anya ni Laurel sa Pangulo ang pag-i-issue ng isang executive order para sa emergency procurement ng palay at pagrerenta ng mga warehouse na pag-iimbakan ng mga bibilihing palay. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Earl Tobias, Congress TV.